Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Muli isang katagumpayan po na tayong muli ay sama-samang mag-aaral ng salita ng Diyos. Ang gawain po ngayon sa umagang ito ay ginaganap po sa lugar ng Distrito 6 sa pangunguna po ng aming tagapanguna, Pastora Cheryl Manansala. Ako po si Pastora Christine from Door of Faith La Mesa na ngayon po sa umagang ito ay patuloy po na bumabati ng isang mapagpalang umaga sa ating pong mga kapatid na naririyan po sa iba't ibang dako ng mundo, sa iba't ibang parte ng mundo, na ngayon po ay nagkakaisa na mag-aral po ng salita ng Diyos sa umagang ito. At bago po tayo dumako sa patuloy na pag-aaral, tayo po muna ay manalangin at umawit sa ating Panginoon na buhay. Salamat sa Diyos sa kanyang katapatan. Salamat sa Diyos at tayo po'y buhay pa at alam natin na may pinagagawa pa po ang Diyos sa atin. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Tayo po'y umawit sa ating Diyos na buhay. Pagising sa umaga, naalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Pagising sa umaga, naalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, sumasayaw sa'yo, naghihintay ng pangungusap mo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Ayaw kong magkulang ng kapangyarihan mo. Ayaw kong magkulang ng kabanalan mo. Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Lakas ko ay nanggagaling sa'yo. Hallelujah! Salamat sa iyo. Salamat sa inyo, Panginoon. Salamat po sa inyo, dakilang Diyos. Salamat po sa buhay at kalakasan na kayo din naman po ang pinagmumulan. Tuloy po akong lumalapit sa inyo sa umagang ito. Papasiyasat at papasalamat sa lahat po ng iyong katapatan sa aking buhay. Salamat sa inyo, Panginoon, na kayo na may akda ng buhay kong ito, na kayo din po talaga mismo ang nag-iingat at kumakalinga sa buhay ko. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin. Kami, O Diyos, ay sumusuko sa iyong kalooban at patuloy ka namin pinapahintulutan na kumilos at maghari sa aming mga buhay. Sangkapan niyo nga po ako ng iyong kapangyarihan, na patuloy akong maging malayang daluyan na iyong mga salita sa umagang ito. Ang dalangin ko, Lord God, sa nakakaisang Espiritu, malaya po kayong makakilos. Hindi po kami kayang hadlangan ng mga distansya. Panginoon, nasa kanika-niya man po kami kalalagayan. Naririyan naman kayo na umaabot sa bawat isa sa amin at nagbibigay sa amin na mas malaya na pagkilos at mas malayang pagkaunawa sa bawat salita na mahahayag sa umagang ito. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Salamat po pa sa Panginoon sa umagang ito. Tayo nga po ay dadako sa pag-aaral ng salita ng Diyos na
ibibigay po sa atin ng Panginoon mula po sa aklat po ng Kawikaan 3:5-6. Ang sabi po dito, kayawi ka magtiwala buong puso at lubusan at huwag kang manangan sa sariling karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong balak sa kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Huwag mong ipangahas ang iyong nalalaman, matakot ka sa Diyos, lumayo sa kalikuan. Ang ating pong pag-aaralan sa umagang ito ay ang kalubusan ng pagtitiwala sa ating Panginoon. Madali pong sabihin talaga na nagtitiwala tayo sa Panginoon kapag napakaganda po ng sitwasyon, napakaganda ng senaryo. Pero once na dumating na po sa mga sitwasyon na hindi na po talaga maganda, hindi na po umaayon sa ating nais, hindi na po kalugod-lugod sa ating mga damdamin, sa ating mga emosyon, nagiging napakahirap na po ang sabihin yung kalubusan ng magpatitiwala. Oo, sabihin natin, nagtitiwala ako, pero at the back of our mind, hindi na po lubusan na masasabi. Nandun po minsan yung pag-agam-agam, lalo't ng mga panahong babago-bago pa po tayong nahuhubog sa ating pakikipagrelasyon sa Panginoon. Pero ngayon po, I believe dahil sa journey natin as we go on sa ating pong pakikipagrelasyon sa ating Panginoon, nagkakaroon po tayo na maaari na nating sabihin at dumadako na tayo dun sa tagpo na palapit na tayo dun sa kalubusan ng pagtitiwala talaga sa Panginoon. Kung sasabihin natin, kung sa iba po ay 100% na nilang yung sinasabing lubos talaga, 100% ng tiwala na ang nailalagak, at naniniwala naman po ako nun sa iba po ay unti-unti na nakakamit yung ganong antas ng pagtitiwala sa ating Panginoong buhay. Napakabuti ng Diyos dahil nais ng Diyos na ma-develop sa atin yung ganong senaryo, yung ganong sitwasyon na tayo po ay dadating sa tagpo ng ating mga buhay pagdilingkod, na anuman yung dumating, anuman yung mga pagsubok na ating kaharapin, ay masasabi natin, lubos ako nagtitiwala sa Diyos ko. Amen? May matatlong bagay po tayo na atin pong aalamin kung paano po talaga tayo makakapaglagak ng 100% sa ating pagtitiwala sa ating pong Panginoon. Ang sabi po ng Kawikaan 3:5, kayawi ka magtiwala buong puso at kalubusan at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Paano kaya po talaga tayo makakapaglagak na kabuuan ng ating pagtitiwala sa Panginoon? May tatlong bagay lang po tayong pag-aaralan sa umagang ito. Ang una daw po ay kilalin ng kalubusan ng kapangyarihan ng Diyos. We ought to know the power and the limitation of our God, and knowing that He has no limit, lalo tayo nakakapagtiwala sa Kanya. Kung ang tao nga na may limitasyon, kung ang tao nga na alam natin na somehow, somewhere, limited din naman yung mga supply, kahit sabihin pa natin yan napakayaman, napakalakas, napaka-impluensyadong tao, pero somehow, may limit yan Pero dahil ang Diyos ay limitless, lalo natin ngayong nare-realize na walang dahilan para hindi tayo maglagak ng tiwala natin sa Panginoon, kasi alam natin na siya ay hindi kayang limitahan, at nalaman din natin na siya ay Diyos na walang imposible sa Kanya, na ang lahat sa Kanya ay posible. Kaya lalo tayong nakakapaglagak ng ating tiwala sa Kanya, na hindi sayang na magtiwala sa ating Panginoon, kasi nakikilala natin siya. Ang pundasyon po ng paglalagak ng pagtitiwala ay sa kalubusan ng pagkilala doon sa pinagkakatiwalaan mo. Kung lubusan mo ng kilala yung pagkakatiwalaan mo, magdali na para sa iyo ang ibigay sa Kanya yung lubos na tiwala. Amen po. No one in his or her sound mind ang magtitiwala sa hindi naman niya gasinong kakilala. Amen po. Bawa, stranger, nag-cross lang kayo ng daan, tapos pagkakatiwala mo na ba sa Kanya ang buhay mo at ang mga pinagdaraanan mo at maging ang kapakanan ng mga mahal mo sa buhay? Ba, hindi naman po. Hindi sa wala po tayong tiwala, kundi ginagamit lang po natin yung wisdom mula sa Panginoon, that we should never trust immediately sa mga strangers. Kahit nga sabihin pa natin na tanyag naman yan, pero since
stranger pa rin sa atin yun dahil wala naman tayong personal na pakikipagrelasyon dun sa tao. Hindi ganun kadali na tayo po ay makapaglagak ng tiwala natin sa Kanya. Ganun po tayo. Noong una, hindi po ganun klaro yung pagtitiwala natin sa Panginoon. Pero nung dumating yung tagpong as we go on, nakikilala natin yung kanyang kakayanan, nakikilala natin yung mga characters niya, yung mga traits ng Panginoon, lalo tayong nakakapaglagak ng tiwala sa Kanya. Kagaya ng awit na the more we get to know Him, the more we fell in love with Him, di ba? Lalo tayong nai-in-love dun sa Diyos na ating pong pinaglilingkuran dahil sa mga maraming kamanghamanghang bagay na Kanya pong pinaparanas at ipaparanas pa sa atin. Ganun po ang dapat na maging kalalagayan ng isang mananampalataya. Dapat nating lubos na kilalanin ang Diyos nating pinaglilingkuran para hindi po mahirap para sa atin ang maglagak ng ating mga kalubusan, ng ating mga pagtitiwala sa Kanya. Kalawa po, bilangin natin ang mga kabutihan ng Diyos sa atin. Sabi nga, count your blessings, name them one by one. Ito po yung isang kanta na nakita ko po sa YouTube na, oo nga no, marirealize mo lang talaga, you should count every blessing sa dumadating sa'yo. At marirealize mo din na ganun ka mahabagi ng mapagbiyaya ang Diyos. Kasi ilan sa mga biyayang ito, baka sabi pa natin marami sa mga biyayang ito, we don't deserve. Pero inalaw niya na ma-experience natin, inalaw niya na atin pong ibigay sa atin yung mga biyayang iyon. Na sabi nga, count your blessings, name them one by one. Makikita mo na lang daw na ganun talaga kabuti ang Diyos. Baka nga kung gagamitin natin yung mga daliri natin sa kamay at paa, manghihiram na rin tayo ng daliri at sa kamay at paa ng ating mga kakilala dahil hindi na nga po sasapat. Sa dami ng mga biyayang hindi naman tayo deserve na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Mga surprises na binigay ng Diyos sa atin, mga biyaya na ipinaranas sa atin ng Panginoon. Doon pa lang parang nakakahiya na, nakakahiya na talaga na magduda ka pa na sa mga panahon na hindi mo in-expect, naranasan natin yung mga pagpapala niya sa lahat ng aspeto. Hindi nang po, ang Diyos po nagpala, hindi po yan portion as naniniwala ako, lahat tayo, hindi naman po tingi-tingi na biyayang pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ano po, kung saan natin kailangan, doon talaga ipagkakaloob ng Diyos yung mga blessing sa atin at yung ganun siya makapangyarihan. Alam niya yung mga needs natin, kahit pa sabihin natin hindi na natin sabihin, pero it's still we need to pray, we need to tell Him yung mga pangailangan natin. At doon po na bubuo yung isang relationship na kung saan na yung trust nabubuo at na-develop ito. Kaya napakabuting bagay na bilangin natin ang lahat ng mga biyaya na binibigay sa atin ng Panginoon. And we should be so thankful. Wag po tayong maging ingrata na hindi po natin pinagpapasalamatan yung mga biyayang laan sa atin ng Panginoon. Dapat po, sa bawat sitwasyon, sa bawat panahon na naranasan natin ang pagpapala ng Diyos at dadako na tayo ngayon sa tagpo na panibagong pagsubok at panibagong panibagong trial sa ating kinakaharap, dagli na lang natin nalilimutan yung mga ginawa. Hindi po, lalo tayong ma-inspired na, dati nga, mas mahirap din naman yung sitwasyon ko, tinulungan ako ng Diyos. Alam ko, sa sitwasyon na ito, tutulungan pa rin niya ako. Nandun yung talagang positivity as we entrust unto our Lord. Nandun talaga yung positibong pananaw dahil we know that our God is good at hindi siya kailanman nagnasa ng mga bagay na hindi mabuti para sa atin. Laging ang nais niya mailagay tayo sa kalalagayan na tayo laging mapapabuti. At the very beginning talaga, ang nais talaga ng Diyos, mapabuti tayo, hindi mapasama. Kahit kailan, hindi po kasamaan ang hangad ng Panginoon sa atin. Diba sabi po sa Romans 5:8, while we were yet sinners, Christ died for us. Kung nung makasalanan pa nga tayo, nung wala pa tayong pakipagrelasyon sa Kanya,
namatay na siya para sa katubusan po ng ating mga kasalanan. Nung tayo po ay kabilang pa sa mga gumagawa ng mga bagay na hindi ka aya-aya sa harapan ng Panginoon, ay namatay na siya para po sa atin. Lalong higit na ngayon po tayo may pakikipagrelasyon na sa Kanya. Lalong hindi niya po tayo pababayaan. Lalong ngayon na we acknowledge Him as our Lord and our personal Savior, at in-acknowledge natin na binigay natin yung authority na siya na yung manguna at maghari sa ating mga buhay. Naniniwala ko walang dahilan para tayo kanyang pabayaan. Lalo pa nga po niya tayong iingatan. Lalo pa nga po niya nga tayong pagpapalain, at lalo niyang tutugunin yung mga pangailangan natin, lalo sa uusad ng kanyang gawain. Lalo tigit sa ikauusad ng relasyon natin sa Kanya, ng pakikipagrelasyon natin sa Kanya. Ang Diyos ay mahabagin, mga kapatid. Lagi natin tandaan yan. At ang Diyos po ay Diyos. Yun na po yung simpleng dahilan na siya ay Diyos, na siya yung may-ari ng lahat ng bagay na meron sa mundo, na ang lahat ng bagay nalikha ng dahil sa Kanya at para sa Kanya. Doon pa lang magtiwala na po tayo sa Panginoon, na talagang hindi po kalugihan ang maglagak ng kalubusan ng ating pagtitiwala sa Kanya. Salamat sa Panginoon dahil ganoon siya mabiyaya sa atin. At ang pangatlo naman po, bulayin natin ang Kanyang mga banal na salita. Bulayin daw po natin ang Kanyang mga banal na salita, na sinasabi po sa Joshua 1:8 na araw at gabi ay bulayin natin ang salita ng Panginoon, at hindi naman po ito mawawala ng kabuluhan. Ang bawat pagbubulay po natin ng salita ng Diyos ay pawang karagdagang kalakasan at bawang karagdagang kaisipan sa atin, na pagkaunawa na yung mga bagay na ginawa ng Diyos ay posible din gawin sa atin. Yung mga bagay na nagawa ng Diyos ay gaya pa rin niyang gawin, dahil hindi naman siya nagbabagong Diyos. Yung mga ginawa niya noon ay ginagawa pa rin niya ngayon, at gagawin pa rin niya sa mga hinaharap. Diba sabi nga, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. He is the unchanging God. Hindi kailanman siya magkukula ang magbabago, hindi siya kailanman yung pangako niya ay hindi pwedeng hindi matutupad. Kaya imposible na ang lahat ng sinabi niya sa atin ay hindi magkaroon ng katuparan. Kaya ang pagkakaroon ng pagdududa ay isa pong sasabihin ko na po sa layman's term, na isa na po itong parang kumbaga isang krimen, na kung magdududa ka sa Diyos, isa na itong parang krimen man na masasabi, kasi parang napaka-ironic na yung Diyos na yon, na Diyos na pinaglilingkuran natin, na siya talaga yung pinagmula ng lahat ng bagay, at siya yung pasimulatang wakas, atin pa pong pagdududahan, na hindi ko na po maisip kung ano pa po ang pwede nating gawin para po tayo po ay makapaglagak pa ng kalubusan ng ating mga pagtitiwala sa Panginoon. Salamat sa Panginoon na ang hangad niya lang sa atin sa umagang ito ay ma-establish yung 100% pagtitiwala sa Kanya. And the rest, bahala na po siya sa atin. Bahala na po ang Panginoon sa atin. Sa banal na kasulatan, doon naman po tayo lumalago, diba? Yun po yung mahalaga Kasi imposibleng parang sa magkarelasyon, yung love letters po or yung texting or ganyan, 'di ba? Kasi or communication, doon po nagkakaroon ng paglago ang relasyon, at doon po nabubuo talaga yung trust na sinasabi. Doon po nabubuo yung paglago ng relasyon sa pagitan po ng bawat isa. At kapag buong-buo na yung relasyon, at naniniwala ko, buong-buo na rin talaga yung pagtitiwala sa isa't isa. Sabi rin po ng salita ng Diyos na wag daw po tayong manangan sarili nating karunungan. Kasi po yung ating present situation, ito po yung kabuuan ng mga nakaraan natin, di ba po? Marami tayong napagtagumpayan, marami tayong nagawa, na tila baga akala natin, alam na natin yung mga sitwasyon, na pag dumating yung, ganito rin naman yan, ganyan din naman yung ginawa ko doon, ganito rin naman yan. Huwag po tayong mamali, ang iba't iba po, ang dumarating na pagsubok, at iba't iba rin po ang solusyon na nagiging effective para doon sa ganung sitwasyon.
Bilang patotoo po, nung bago-bago pa po ako kaming nagninegosyo, nag-i-start, struggling business man and women, talaga pong lahat ng detalye pinapanalangin po namin. Kahit sa mga pagkuha pa lang ng mga papeles, from the start, lahat, bawat paglakad, bawat pupuntahan, lahat kinukonsulta. And even, lalo na sa mga business deals, lahat yan ay kinukonsulta sa Panginoon. Tapos bigla nang lumago na ang negosyo, natuto, naging used sa sitwasyon. Dumating na yung kapanatagan, naging complacent, na parang pagka dumating yung sitwasyon, ganito na lang yan, ganyan na lang, nalimutan na yung pagkonsulta sa Panginoon. Kasi, alam na yung kalakaran, alam na yung mga gagawin, kung ano na yung sitwasyon, nandun na, nanangan na po sa sariling karunungan. At doon po namamali ang hakbang ng isang Kristiyano, na kapag nagiging complacent na po tayo sa ating mga hakbangin, and yung nalilimutan na po natin na kumonsulta sa ating Panginoon, doon na po dumarating ang pagkabaksak, doon na po dumarating ang pagkakaroon po ng kamalian sa mga desisyon, dahil desisyon na po natin ang nangyayari, at hindi na po ang desisyon dahil wala na po tayo naging konsultasyon, dahil nanangan na po sa sariling karunungan. Dahil ang sabi ng banal na salita, wag daw po tayong manangan sa ating pong mga sariling karunungan. At lagi po nating ikonsulta sa Panginoon ang lahat ng ating hakbangin, sa lahat po, sa maliit at sa malaki, hindi po yung mga maliit lang. At saka kung pag sinasabing ikonsulta natin sa Panginoon, isangguni natin sa Panginoon ang lahat ng ating hakbangin, ibig sabihin, lahat po, walang pipiliin na ito lang muna yung sasangguni ko, alam ko na to, yung isa na lang hindi. Hindi po, lahat po isangguni natin sa Panginoon. At ang pagsangguni po ay hindi nangangahulugan na ipinapaalam lang natin sa Panginoon. Dapat ipinagpapaalam po natin sa Panginoon. Ipinagpapaalam natin, hinihingi natin yung kanyang kapahintulutan. Hindi po yung nakapag-decide na tayo, saka lang po tayo hihingi sa Panginoon. Hindi po. Ngayon sa umagang ito, tayo po ay tinuturuan na magtiwala ng lubusan sa ating Panginoon. Trust in the Lord with all our hearts and lean not on our own understanding. In all our ways acknowledge Him and He shall direct thy path. Salamat sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon sa umagang ito. At patuloy po tayong manalangin at hingi ng kanyang malayang pagkilos sa ating mga buhay. Salamat sa inyo, Panginoon, sa umagang ito. Alam namin, Panginoon, na kayo lang po ang kalubusan ng lahat sa amin. Kayo lang ang Diyos na nakakakilala sa mga kalalagayan ng aming po mga buhay. Panginoon, kami po ay may kani-kanyang landas sa tinatahak. Kaya ang dalangin po namin ay ang patuloy na pagkilos na iyong kapangyarihan sa isa't isa ang maghari. Panginoon, salamat. Patnubayan niyo po kami, saan man dako kami ng mundo naroroon. Ang aming po mga tagapanguna, ng Door of Faith Church and Bible School, Pastor Joseph Ganmasaredo, ang mga Bible School teachers and staff, students. Panginoon, salamat din po sa buhay po ng mga district supervisors mula Distrito 1 hanggang 9. Ang pagpapala at ang pag-iingat no po ay sumagana sa kanila. Maging ang lahat po ng mga direct pastors, Father God, at ang lahat na mga lingkod ninyo sa iba't ibang denominasyon na walang ibang itinataas na pangalan kundi ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Patuloy kayong kumilos sa kanila, Panginoon. Patuloy niyo po silang samahan at sangkapan, ingatan at ilayo sa mga bagay na walang kabuluhan. Patuloy kami, Lord God, na nananangan sa iyong pangako na minsan isang araw babalikan niyo po kami at dadalhin mo kami dyan sa langit na bayan. Napakabuti ninyo, Panginoon, sa aming mga buhay. Muli, O Diyos, sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Salamat po sa lahat. Good morning po at patuloy po tayong pagpalain ng Diyos sa lahat po ng ating gagawin sa maghapong ito. Ikonsulta po natin muna sa ating Panginoon at siya po ang magbibigay ng gabay sa atin. Siya po ang magbibigay ng direksyon sa atin sa mga hakbangin natin. At ang isang mabuting bagay, kapag ang Diyos po ang nagbibigay ng direksyon, hindi po tayo maliligaw. Kapag ang Diyos po ang nagbigay ng gabay dahil sa ating kalubusan ng tiwala sa Kanya, hindi po tayo maaring mapahamak dahil Diyos na mabuti ang ating sinusundan. Muli po, isang magandang umaga sa bawat isa. Samahan po tayo ng Panginoon sa lahat po ng ating mga hakbangin. Sa Diyos po ang kapurihan.